Ngayon pala ay uuwi kami ng Dumaguete at nag-ready na kami. Siyempre isasama namin yan si Sisi. Nagkaroon lang kami ng slight na problema pero okay naman at nagawa naman ng paraan dahil ang Sisi dog namin ay magkaiba ang oras ng flight namin dahil sa availability ng cargo plane. Pero okay naman at kahit papano nagawa namin ng paraan. Salamat talaga sa tito ko na tumutulong sa amin nung time na to kasi sobrang ngarag na at haggard na kami kung ano bang dapat namin gawin, ganun. Medyo pakabado pa nga kami dito kasi baka hindi namin siya madala pero may second option naman kami at nandito na nga kami sa airport. Naiwan na namin si Sisi doon sa bahay ng tito ko kasi later papadala na po niya sa cargo plane yung aming dog at ngayon ay nag-check-in baggage muna kami dahil meron kaming bagahe. So ayun, nag-aantay na lang kami na maisakay na kami sa aeroplano at ready na kami for take off. Ayan na, hello Bacolod. First time namin magstay ng Bacolod ng isang araw dahil nga para maging convenient lang din sa amin na madala namin yung aming aso. Ang ginawa pala namin dito ay nag-rent na lang kami ng Airbnb for one day para lang ma-accommodate lahat ng plano namin papuntang Dumaguete. Medyo hassle lang yung mga ganitong bagay pero okay naman na. Dito na pala kami sa Airbnb na nirentahan namin. At eto, nahirap pa kayo magbukas dyan kasi nangangain talaga ng tanga yung lock. Sorry na. At ang ganda-ganda ng Airbnb na to. Ito ay Silay Happy House. Kung gusto nyo ng accommodation na malapit lang sa mall at sa airport, try nyo yung Silay Happy House. So habang nakastay kami dito, ang ginawa namin sa food namin ay nag-order na lang kami kasi good for tomorrow na kasi maaga kami aalis nga dito sa Silay Happy House dahil babiyahe pa kami ng Bacolod to Dumaguete. Nilibot-libot muna namin tong Airbnb para ma-familiarize namin kung saan kami kakain, uupo, ganyan. At ayun, okay naman. May mga ref, pwede nyo yan gamitin, rice cooker. Pero yung ginawa namin, nag-order na lang talaga kami ng food. Para syempre, pagdating namin, pagod din kami, kakain na lang talaga sana kami. Alam niyo yun. So, ayun yung ginawa namin kasi pag nagpag-grab kayo, pwede naman dito, accessible naman siya. Sobrang convenient nga magstay dito kasi meron namang wifi, so makakapag-internet talaga kayo all you want. Fully air-conditioned lahat ng kwarto, dalawa yung kwarto dito. At kung gusto nyo naman manood ng TV, pwede naman. Eto, nakatanggap na kami ng update na dumating na nga si Sisi from Cebu Pacific Cargo. So, susunduin na namin siya dun sa cargo din mismo ng Cebu Pacific. At sobrang na-excite kami kasi naaawa na kami sa aso namin kasi ang tagal niyang nalayo sa amin, ilang oras din. Pero masaya pa rin kasi kahit papano makukuha na namin siya at masasama na namin siya. Alam nyo ba, hindi nga namin alam yung mga pasikot-sikot dito kasi first time nga namin. Pero hindi kayo matatakot talaga kasi ang babait ng mga tao dito. Mapagtatanungan nyo talaga sila kung paano pumunta sa ganito, ganyan. Alam nyo yun, kahit bago lang kayo pero hindi kayo matatakot sa isang lugar. Bumalik na kami dito sa Silay Airport para kunin si Sisi at ang kailangan nyo lang sa pag-receive sa kanya is yung shipping permit para makuha nyo siya. Ayun na nga, at sobrang init pa nung time na to, grabe ngarag na kami, pero okay lang, worth it naman lahat kasi makikita na namin si Sisi, hindi kasi namin pwedeng hindi isama kasi baka masobrahan siya sa lungkot. Ayan na, nakarating na nga ang Sisi namin. So, sobrang excited kami na buksan siya at makita siya. Ayun na nga, nag-grab na lang kami papunta dito sa may Ceres Terminal at pinakiusapan na lang namin kung pwede namin dalhin din yung aso namin sa loob ng Ceres at buti na lang pumayag naman sila na madala namin yung aso namin. So binayaran namin yung aso namin sa upuan para lang madala namin siya. So umabot kami ata ng mga around 500 sa pamasahe at ngayon nakarating na kami ng Tanhay. So nag-rent na lang kami ng tricycle para makapasok doon sa looban at ito na, 'di ba? Sobrang worth it ng view. Apakaganda talaga dito. Overlooking pa 'yan.